Kumpleto na raw ang 6 sa higit 70 flagship projects ang Department of Public Works and Highways. Ilan lang yan sa mga proyektong aabot ang kabuang halaga sa halos 3 trilyong piso. Ang buong detalye sa Experts Report ni Mean Los Baños. Umaabot sa 2.7 trillion pesos ang kabuuang halaga ng mga proyekto ng DPWH na nasa ilalim ng Infrastructure Flagship Program ng Administrasyong Marcos. Ayon yan sa ipinresentang report ng ahensya sa Senado ngayong Martes. Ayon kay Assistant Secretary Constant Llanes Jr., sa ngayon ay may 74 na proyekto sa ilalim ng Infrastructure Flagship Program. 6 ang natapos na at 43 ang ongoing pa ang construction. Meron ding 25 projects na hindi pa nauumpisahan. Ipinresenta rin ng DPWH ang ilan sa mga nakumpleto ng Flood Control Management Program sa buong bansa. Kasama dyan na ang ilang phases ng proyekto sa Marikina River, Pampanga Bay at sa Cagayan de Oro. This projects enables predictable flood protection for 10 million Filipinos, no longer fragmented pumping stations, and would support agriculture continuity, especially in Central Luzon and Mindanao, and aligns with climate change goals. Siniguro naman ni Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson ng Senate Committee on Public Works, na hindi nila palalampasin ang mga anomalya sa infrastructure projects, partikular sa mga flood control. Let us be honest. Flood control has become one of the biggest milking cows in the national budget. This is not just an anomaly, it is robbery in broad daylight, and worse, it is treated as if it were normal. Kinwestiyon din ni Senator Tulfo ang problema sa right-of-way na tila iniindang hamon ng DPWH. Pero sabi ni Tulfo, bakit daw ba pinoproblema pa ito habang ginagawa na ang proyekto? Hindi po ba dapat bago gawin yung proyekto, siguraduhin na okay na, wala na tayong issue sa right-of-way dahil may pambayad naman tayo. But how come nagiging issue ito at tumitigil ang proyekto because of the fact na sasabihin natin na may nagrereklamo? The budget that we're receiving are limited in terms of for payment of right-of-way, limited right-of-way budget allocation, one reason, and corporate land ownership issues. We have deficiencies in claimant documentation, expropriation proceedings that takes time, opposition from affected land owners so that we cannot come into the area. Nagsumiti rin ang Transportation Department ng kanilang mga nagawa sa ilalim ng administrasyon. Kabilang dyan ang prioridad ng ahensya na EDSA Busway na inaasahang mapapabilis ng higit 1 oras ang biyahe mula Monumento hanggang Pasay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.